Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa panliligaw, pag-aasawa, diborsyo, at muling pag-aasawa. So we will talk about courting, marriage, divorce, and remarriage. Kung meron man tatlong napakahalagang desisyon na pwedeng gawin ng isang tao, pangunahin doon ay ang kanyang desisyon na tanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At pangalawa ay ang pagpili ng kanyang mapapangasawa. At pangatlo ay ang pagpili ng kanyang magiging career o ng tinatawag na linya ng kabuhayan o trabaho. Sa pag-aaral natin na gagawin sa oras na ito, titingnan natin ang mga biblical principles. Ano nga ba ang sinasabi ng mga prinsipyo ng banal na kasulatan when it comes sa panliligaw, na iniligay na natin sa loob ng panliligaw yung pagdi-date. So wala mang specific na mababasa tayo tungkol sa panliligaw at pakikipag-date, no, para ito sa mga kabataan at sa mga nagnanais na mag-asawa. But we can glean biblical principles. Maliwanag na ang Bible ay nagbibigay ng mga prinsipyo kung paano ba ang isang Kristiyano ay kumilos sa larangan ng panliligaw at pakikipag-date, at ganoon din sa pag-aasawa. And ano rin ba sinasabi ng Bible about divorce, at doon sa ganoon din sa remarriage o sa muling pag-aasawa. Ayan. So dumarating ang punto na ang isang tao ay haharap sa ganitong mga mahalagang desisyon at sitwasyon ng kanyang buhay. Kaya malinaw na ating mabigyan ng linaw kung ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga aspetong ito sa buhay ng isang tao. Simulan natin tungkol sa panliligaw. Sa Kristiyanong pananaw, sa Christian context, ang panliligaw ay paghahanap ng isang tao ng kanyang magiging lifetime partner. Okay? Unlike sa kahulugan o pananaw ng sanlibutan na ang panliligaw is just to fulfill a sexual fantasies, no? Isang klase ng pag-eeksperimento sa relasyon na para lang masabay sa puso. Lahat sila ay merong girlfriend, may boyfriend, so I might get a girlfriend or boyfriend as well. So dahil minsan merong peer pressure. So yun yung concept ng sanlibutan. But in the biblical perspective, ang isang Kristiyano, kapag papasok siya sa panliligaw, he or she, o sabihin natin he na lang kasi ang gusto nating gawing konsepto na ang nanliligaw ay ang lalaki, hindi ang babae. So kapag ang lalaki ay papasok sa panliligaw, siya ay naghahanap na ng magiging lifetime partner niya o naghahanap na siya ng mapapangasawa niya. So yan ang sinasabi natin tungkol sa panliligaw. Ang mga Kristiyano ay dapat na maunawaan ito sapagkat sa pagliligawan pa lang ay nagkamali na, it will cause some consequences na sometimes yung mga consequences na yon ay irreversible, katulad ng tinatawag nating premarital sex that will lead to teenage pregnancy, no? Yung nagkakaroon ng pagbubuntis ng wala pa sa panahon, hindi pa handa,
financially, hindi pa handa emotionally, at nagkakaroon ng maraming complication. Maaring ang ilan sa aking observation, marami, hindi naman lahat, pero marami ay hindi nakakatapos ng pag-aaral, and it causes family problems sapagkat instead na yung kanyang panahon ay bilang kabataan ay maiukol sa pag-aaral, maiukol sa kanyang pamilya, ay nahatak agad o nabaling agad sa hindi pa napapanahong pag-aasawa. Kaya maraming complications ito, kaya tingnan natin yung kailan nga ba ang tamang panahon ng panliligaw. Okay? Kailan ba ang tamang panahon sa panliligaw? Dapat, pagka papasok na ang isang lalaki sa panliligaw, dapat siya ay handa spiritually, emotionally, and financially. Ang isang taong nandiligaw ay dapat makita niya yung potensyal kung ano ang magiging responsibility niya. So when you try to court someone, you will spend time, okay? At ang isang pumapasok sa panliligaw, you will not just think of yourself, but you will put into consideration yung taong nililigawan mo. All the more kapag kayo ay naging magkasintahan na, naging mag-boyfriend o girlfriend na kayo. So, it will take an extra mile, no, sa pagbibigay ng panahon, pagbigay ng pag-aalala, at syempre, gagastos ka rin. Kaya kung ikaw ay empty sa iyong sarili, halimbawa, punong-puno ka ng heartaches, punong-puno ka ng insecurities, okay, and you yourselves are struggling so much in terms of finances, no, sarili mo na lang, hindi mo pa kayang mabigyan ng matugunan yung sarili mo pangangailangan. So, how would you take care of someone? But eventually, di ba? Kaya, ito ay hindi basta ginagawa ng walang tamang preparation. Of course, anyone can do this. But what kind of relationship are they going to have kung hindi sila handa sa spiritual, emotional, and financial? Marami ako nakita ng mga mananampalataya, Kristiyano, they are even active in the church, serving in the ministry. Pero nung pumasok sila sa isang relationship, they started to court, nagsimula sila manligaw, makipag-date, nakuha na yung kanilang panahon, yung kanilang atensyon, eventually, unti-unti na silang nawawala sa church, nawawala na sila sa paglilingkod because they are not stable sa kanilang spiritual life when they entered into dito sa pakikipagrelasyon. So, dapat ang pakikipagrelasyon ay maghahatak sa atin na lalo pa tayong mapalapit sa Panginoon, hindi something na maglalayo sa atin sa Diyos, magpapatigil sa iyo sa paglilingkod, magpapalamig ng iyong pananampalataya. Kaya dito ay kinakailangan tayo ay handa, no? Make sure na yung pipiliin mo ay Una, the biblical principles in choosing a lifetime partner, ibig sabihin yung ipaprospect mo na ligawan, okay, dapat sa una pa lang, isa na itong mananampalataya ng Panginoon. So, ibig sabihin, when you try to court someone before deciding which one, kung sino man ang liligawan mo, dapat meron ka na pagsisiyasat, ito ba ay isang tunay na mananampalataya? Ayan. Napakahalaga nun. Sapagkat sinasabi ng ni Apostol Pablo sa unang Korinto 7:39,
ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya, ngunit sa isang mananampalataya. So dito, merong premise na yung pag-aasawa should always be with the believers. Lagi ang pag-aasawa ay nasa konteksto ng kaparehas mong mananampalataya. Okay? So, if you love Jesus, in the truest sense, dapat na pipiliin mo ay yung din kapwa nagmamahal sa Panginoon. Otherwise, if you choose to love someone that does not love Jesus o hindi tunay na mananampalataya, then that relationship is not centered in the Lord. Mabigat po yan. Marami akong nakita dyan. Kahit nga mga pastor pa, nung sila'y binata, nagkaroon ng pagkakamali sa pag-aasawa, nawala na sa church, nawala na sa pagpapastor. Ang naging focus na lang nila ay ang kanilang family. So kaya dapat dito ay handa tayo spiritually, clear ang conviction mo, because when you are courting, pagka pumapasok ka na sa panliligaw, lumalagay ka na sa posisyon that you will pour out yourself. So how can you pour out something if you don't have that? Kung wala ka, kung kulang ka, paano ka magsasalin? Paano ka magbabahagi sa iba? Kaya napaka-importante na at the onset, ang banal na kasulatan ay nagbibigay ng guidelines sa atin na dapat nating piliin ay hindi basta maganda, hindi basta pogi. First and foremost, totoo bang mananampalataya? When I say mananampalataya, hindi lang siya basta nag-church, but because it is evident, nakikita ito sa kanyang pamumuhay, okay? Nakikita ito sa kanyang pag-iisip, nakikita ito sa kanyang pagsasalita, nakikita ang kanyang pagiging Kristiyano sa kanyang values, makikita mo yung kanyang priorities. Kaya dito ay makikita natin yan through dating, okay? Sa larangan ng pakikipag-date ay doon natin makikita sa pakikipag-usap kung ano ang kanyang mga pinapahalagahan. Kapag kasama ang Panginoon sa pangarap niya, kapag sa mga prinsipyong sinasabi niya ay naka-anchor o it reflects the Word of God, ito ay masasabi natin Kristiyano. And we can see yung behavior, people around him testifies that he is a Christian at pinapatunayan ng kanyang pamilya, ng mga tao sa kanyang paligid. Importante po yun. Okay? So, yun ang una nating binibigyan ng napakalaking consideration. When choosing a lifetime partner, dapat isang tunay na mananampalataya. Ayan. So, kaya importante po ito at sa tanong pa rin na kailan nga ba ang tamang panahon ng panliligaw. So we've mentioned about spiritual preparation, emotional preparation. Gusto ko rin bigyan ng diin yung prepared tayo financially. Nakakalungkot naman na makita na ang isang manliligaw ay hihingi pa ng pera sa kanyang magulang para ipandate sa kanyang napupusuan. Di po ba? Mahirap naman yung makikipagligawan tayo na ultimo load, wala kang pambili ng load at kailangan pang manghingi kung kani-kanino. So kaya ang ating sinasuggest talaga, hindi ito utos ng Biblia, kung hindi ito ay observation, bunga ng maraming mga nangyayari na personal kong nakita at nasaksihan. Mas makabubuti na bago talaga pumasok sa isang relationship ang isang kabataan, magtapos muna ng pag-aaral. Okay? Magkaroon ka muna ng trabaho, o kaya naman meron kang business, small business, kabuhayan, na
pag maikipag-date ka, ay hindi mo na kailangan hingin pa sa iba yung pan-date mo. Kaya yun ang makikita nating mahalaga that we should consider. Now, let's talk about dating. Kasi syempre, kapag manliligaw ka, para magkakilanlan kayo, you need some time together, di ba? So, ang tawag natin doon ay pakikipag-date o dating. Usually, pag sinabing date ay ang isang nanliligaw, iniimbita niya, ini-invite niya yung kanyang napupusuan na lumabas sa isang lugar katulad ng restaurant, maaring isang dinner date, isang lugar na neutral, okay? Kung saan magkakaroon kayo ng time na makapag-usap ng sarilinlan at makilalang mabuti ang isa't isa. Okay? So, we encourage dating. Hindi ito utos ng Bible, pero we strongly recommend na if you can do dating after college, that would be great. Pero hindi naman ibig sabihin kung makipag-date ka na nag-aaral ka, nagkakasala ka na. But we just need to take the positive outcome ng mga tao na sumunod sa ganitong larangan na napabuti ang kanilang buhay may asawa because they had the enough preparation emotionally, spiritually, and financially before they get into that relationship. So, mas maganda nga talaga, may trabaho ka na para hindi ka umaasa sa kanina na. Now, sa larangan ng pag-date, so syempre, kayo dalawa lang, usually ay kakain kayo sa labas. That's the common setting ng dating. Bilang isang Kristiyano, okay? So, sa panuntunan ng banal na kasulatan, hindi ina-allowed ang dating na humantong sa tinatawag na heavy petting. Ano ba yung heavy petting? Ito yung paghahalikan, no? Yung deep kissing, yung mga paghipo sa mga masiselang bahagi ng katawan, katulad ng dibdib, ng ari, okay? Sapagkat yun ay tinatawag na mahalay ng pagnanasa. No? Binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 5 verse 28. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. So, sa ganong heavy petting na merong malalim na halikan, merong paghipo sa masiselang bahagi ng katawan, hindi lang yun mahalay na pagnanasa sa isipan, kundi talagang ginagawa na at maaring humantong yun sa pagtatalik. Yun na yung tinatawag nating premarital sex na bagay na hindi normal sa isang tunay na mananampalataya ng Panginoon. Although yan normal na ginagawa ng mga nasa sanlibutan, subalit hindi yan karapat-dapat sa mga tunay na mananampalataya. So that's the difference. Okay? Sapagkat yung mga bagay na yon is nire-reserva natin sa konteksto ng pang-mag-asawa. So yung pagnanasa, yung mahalay na pagnanasa, hindi na yan applicable once you are already married. In the context of marriage, there is no application of lustful thoughts between your spouse. Kasi asawa mo na siya. Pero kung hindi mo pa siya asawa, ay pwedeng mahulog sa pita ng laman o mahalay na pagnanasa. Kaya dito, don't go dating sa isang lugar na pwede kayong matukso. So halimbawa, papasok siya sa kwarto, hindi pwede yun. Okay? So kung meron kang nililigawan
huwag mong dalhin sa kwarto, sa sala nyo lang at dapat may tao doon, hindi kayong dalawa lang. And even sa isang lugar na sa labas, hindi kayo pupunta doon sa biglang liko, ibig sabihin motel or hotel na kayong dalawa lang. Of course, there should be no any form of sexual insinuation, no? Walang motivation, walang sexual motivation dapat. Kasi the purpose of dating ay hindi maka-score agad. Okay? In the Christian context, the purpose of dating is just to know your potential husband or potential wife. Okay? So, maaring may magtanong sa atin, okay lang ba na umakbay, hindi deep kissing, kung hindi plain na paghalik lang at holding hands? Ang sagot po natin sa tanong na katulad nito ay depende sa kung ano ang laman ng iyong puso. Ano ang layunin? Bakit mo ginagawa ito? Ito ay isang bagay na sa pagitan ng tao at ng Diyos. It's between you and God, who knows why you are doing such things. Hindi natin sinasabing masama, hindi natin sinasabing mabuti. So, it really depends on the motivation and the purity of one's heart. Gayunman, ito yung babala natin, anumang pagkilos na may sexual motivation, okay, ay merong o anumang pagkilos natin na mayroong hindi lang sexual motivation, kung hindi maglalapit sa atin sa tukso, sa temptation, ay dapat nating iwasan. Sapagkat walang kasalanan ang basta nangyayari na lang. Okay? It's better to be cautious about this. Ang kasalanan ay nagsisimula yan sa isip, nabubuo sa puso, and later on, ang ating katawan will just do it. Kaya dapat ito yung mga bagay na takbuhan natin, iwasan natin, katulad ng ginawa ni Jose, no, sa asawa ni Potiphar sa Genesis chapter 39. There was a sexual temptation na initiate ng asawa ni Potiphar, pero what Joseph did ay hindi niya in-entertain, tumakbo siya. So, halimbawa, your partner is inviting you, yung nililigawan mo, o yung kasintahan mo ay iniimbita ka sa bahay niya, alam mo walang tao doon, so it's not appropriate. Okay? Otherwise, temptation will be so strong at you will just find yourselves na nandoon na pala kayo sa kasalanan. Kaya ang sabi ng Kawikaan, chapter 4, verse 23, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mo tinataglay. Kapag nakikipag-date, mabuti yung kasama sa grupo, sa kainan, o kaya kung manonood ng sine, it's always safe to be in a group. Okay? Kapag makikipag-date ng one-on-one lang, again, hindi dapat ginagawa ang walang dating sa loob ng kwarto. Okay? So, kung magulang ka na nandito, do not allow yung anak mo na isasama, ipapasok yung kanyang boyfriend o girlfriend sa loob ng kanyang kwarto. Don't do that because kahit nasabihin mo, Pastor, ayaw ko nga yan, pero wala akong magawa. No, if you're the parent of the house, you have the power and the authority na ikaw ang magkokontrol niyan. Otherwise, ay pinahihintulutan mo ang anumang anyo ng immorality sa loob ng tahanan mo. And alam natin kapag ganyan na nangyayari, you are inviting curse. Not blessing, but curse. Because you are allowing sin to take place sa loob ng iyong property, sa loob ng iyong bahay. Kaya napaka-importante nito, hindi lang sa kabataan, kundi maging sa mga magulang. Ayan. Kaya dito ay let us do whatever it takes na hindi talaga maalagay sa tukso ang mga
kabataan sa punto ng pagliligawan at sa punto ng kanilang relationship. Kahit pa uso yan sa panahon natin ngayon, but sa bakuran ng mga totoong Kristiyano, hindi po yan uso. Tawag po dyan kasalanan. Ngayon, kung dumating naman ang isang punto, okay, kung dumating ang isang punto na ang isang babae at lalaki ay hindi talaga makapagpigil, no, kahit anong ginagawa nila, ay nagiging malakas talaga ang hatak ng laman, nagiging malakas talaga ang tukso, na sa tuwi-tuwi na talagang hindi pwedeng walang nangyayaring sexual contact, walang nangyayaring mga makalamang pagnanasa. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 7 verse 9, ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa sila. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala. Ayan. So, kung hindi ka makakaiwas sa tukso at talagang nahuhulog ka lagi, no, sa pagkakasala, ang pinapayo ng Biblia, mas mabuti pang mag-asawa ka na para at least legally, in the sight of man, in the sight of God, ikaw ay maayos, no? Kung hindi mo kayang magpigil. So this is what the Bible says. Kaya kailanman ay hindi pinapahintulutan ng Biblia yung live-in, mag-live-in muna kasi hindi pa sila sigurado. So kung ikaw ang magulang, huwag mo hayaan tumira sa bahay mo ang mga nag-live-in, no? Kasi kung tunay kang Kristiyano, if you are true sa iyong relationship with God, you will not entertain anything that will hurt the Lord. No? Hindi ka magpapahintulot sa anumang bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Kaya, you will not allow yung live-in partner sa loob ng tahanan mo. So, send them somewhere. No? Kung di kayo papipigil, huwag kayo dito sa bahay ko. Diba? Huwag kayo dito sa bakuran. And that is called righteousness. Kaya, sa kultura ng Biblia, ang sinasabi natin, kapag merong lalaki at babae na nagkakagustuhan, okay, sa konteksto ng Kristiyanong pamilya, may mga kabataan, may mga anak natin, mga kabataan, hindi pwedeng hayaan na lang natin sila sa kanilang buhay. Total, malalaki na kayo, you are above 18 years old, bahala na kayo sa love life ninyo. No, because in the Bible, okay, sa culture ng mga Hudyo, no, sa kultura ng banal na kasulatan, ang magulang, okay, ay merong kinalaman sa love life, sa buhay pag-ibig ng kanilang mga anak. So we can see that in Genesis chapter 29. So I'm not saying na kopyahin natin yun ng eksaktong-eksakto because hindi rin naman natin sinasabing tama yung mga pre-arranged marriage, no? Kumbaga, we decide for our children. No, that is not the case. Hindi tayo nagpapasya sa ating mga anak. Okay? Pero we can give guidance. So, ibig sabihin nito, kapag may manliligaw ang ating anak o may nililigawan ng ating anak, let us invite them sa loob ng ating tahanan. Mainam na ang magulang makilala nila yung napupusuan ng kanilang anak. Mainam na makilala ng magulang yung potensyal na maaring makatuluyan ng kanilang anak. At maipakita natin sa kanila, maaring by that time, makita ng magiging potential na asawa ng anak mo, kung paano mo tinatrato, kung paano mo inaalagaan yung iyong anak, that in the same way, makita niya how to be a good spouse, no, in the future sa iyong anak. Kaya dito makita natin, marinig ng magulang ano ba ang values ng mapapangasawa ng kanyang anak o ng potential na napupusuan ng kanyang anak. Maganda yung
marinig natin ano ba ang mga plano, ano ba ang pangarap, ano ba ang values. So, lalabas lahat ng yan sa pamamagitan ng kwentuhan. No? Hindi kwentuhan na may takutan, kundi it's just a plain sharing of thoughts. So, what do you think about life? Ano plano mo in the future? So, lalabas dyan. And then, it will help, no? Na makilala mo yung tao na yon bilang magulang. At the same time, you can give advice sa iyong anak base sa iyong observation. Kaya, napakaganda noon na we invite yung mga napupusuan ng ating mga anak para makilala natin sila. Okay? At mahalaga na nagkakaroon ng mga pag-uusap sa loob ng tahanan kaysa sa iba pa. Of course, again, ang pasubali natin ay hindi pwedeng nasa bahay nga sila pero silang dalawa lang. Dapat nandyan ka na magulang nila or there is someone there na pwedeng tumingin, okay, sa kanila. Kaya dito ay pag-uusapan naman natin ang pag-aasawa. Sa pag-aasawa, ito yung nagkaroon na ng panliligaw, nakilala mo na sa pamamagitan ng dating, and then na-confirm na that it is the will of God. So, what is the Bible what is the Bible saying about marriage? Yung pagbubuklod, pag-iisa ng lalaki at babae ay tinatawag na pag-aasawa. So, bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang pag-aasawa o yung matrimonyo ng kasalan ay isang napakasagrado na covenant, kasunduan, na Diyos mismo ang nagtatag. So marriage is not the concept of man. It is God's concept. It originated from God Himself. Ang sabi ng Matthew chapter 19 verse 6, sinabi ni Jesus, kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So, ang pagbibigkis ng lalaki at babae sa banal na matrimonyo ng kasal, ito ay isang permanente. So, marriage is permanent. Natatapos lang ang bisa nito sa panahon ng kamatayan. Doon lang sila pwede maghiwalay, no? Sa panahon ng kamatayan. Sa makatuwid, ang mag-asawa ay dapat gagawin nila ang lahat para ingatan, ma-preserve ang kanilang marriage sapagkat ayaw ng Diyos in the first place, okay? The intention of the Lord, ayaw niya ng divorce. Malakias chapter 2 verse 16, nasusuklam ako sa naghihiwalay, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napupuot ako sa taong malupit sa asawa. Kaya huwag kayong magtataksil sa inyong asawa. God hates divorce. Napakalinaw po niyan. So, all the more, kailanman sa banal na kasulatan ay hindi ina-approve ang pag-aasawa sa parehong kasarian o yung same-sex marriage. There is no such thing as same-sex marriage in the Bible. Okay? At ayaw din ng Diyos ang premarital sex. Ito yung sex before marriage o sa panahon natin yung paglilibing, pagsasama ng hindi pa kasal. O kaya naman ay nasobrahan naman sa pag-aasawa. Ito yung nagpapakasal sa marami. Polygamous marriage. O kaya naman may asawa ka na pero meron ka pang ibang babae, meron ka pang ibang lalaki. Ang tawag doon yung mga extramarital affairs o anumang immoral acts tulad ng pambababae, pangangalunya, at meron din naman mga nanlalalaki. Okay? Yun ay labag sa kalooban ng Panginoon. Kailanman hindi yung binibigyan ng justification o approval ng salita ng Diyos. Kaya nawa ito ay hindi mangyari sa atin.
maingatan, mapigilan natin ang ating sarili na mahulog tayo sa alinman sa mga nabanggit na maling gawain. Sapagkat ang pag-aasawa, it requires faithfulness sa asawa mo. That is the concept of God. And His original intention is that marriage should be permanent. It's a lifetime. Nawawalan lang ng visa kapag namatay na ang iyong asawa. By that time, you can choose to marry again. So, dito lang muna tayo and we will talk about divorce in the next video.